Session 7. Okay? So, yung last time na discussion, nag-create na tayo ng kailan na tayo? 6 na yung PRG natin. No? So, 6 na yung PRG natin. Para sa ating dalawang database na stud at saka sked. Okay? So, may laman ba yung stud DBF natin? Pag binrowse ko, meron 3 tao lang. May laman ba yung sked natin? So, nilagyan ko si sked. Nilagyan ko siya ng maraming laman. Ito yung laman ng sked natin. No? So, yung stud natin, may laman din 3 lang. Student number 2025-1, ACT-1, 2025-ACT-2, at saka 2025-PSOA-3. Okay na yan, 3. So, almost complete na, no? Complete na yung alin? Yung adding ng record sa dalawang database, meron na tayo nun. Tapos, meron na rin tayo ng deletion ng record sa dalawang database. Tapos, meron rin tayong display ng record sa dalawang database. Okay? Ano pang kulang? So, edit ng record sa dalawang database, meron na rin. Okay? So, yung last time na ginawa natin is yung display ng schedule, no? Ng section. So, anong pangalan ng program na yon? vSched. So, try natin i-open muna yung vSched. So, let's say ACT-21. Yun, no? So, naka-display lahat ng schedule ni ACT-21. So, mag-yes tayo. Try natin yung other schedule, ACT-11. Yun. So, naka-display yung schedule ni ACT-11. Okay. So, completed na yung basic programming mode para sa dalawang database. So, ngayon, ang gagawin natin is, dahil ang concept natin is enrollment, so, meron na tayong student, meron na tayong schedule, kailangan natin gumawa ng another program, no? Another subprogram, another procedure para sa pag-enroll ng student doon sa existing schedule ng section. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, dapat, ang restriction, dapat si student ay nandun muna sa database. Okay? Dapat existing muna siya rito. Dito, sa loob ng database. So, kung wala dyan, hindi mo siya pwedeng i-enroll. No? Ngayon, dapat din na yung schedule, yung section na gusto niyang enrollin ay existing dito sa sked.dbf. Kung walang ganong section, hindi mo siya pwedeng enrollan. No? So, ano pang dapat? So, kailangan natin ng another database. No? Kailangan natin ng another database para malaman natin kung sino-sino yung enrolled student. Malaman natin kung anong section siya, no? Anong section ang in-enroll niya. So, kailangan natin ng lalagyan, no? No? Another database. Kung sino-sino yung enrolled student. Okay? So, magkikreate tayo ng bagong database. Database number 3. Okay? So, paano gumawa ng database? Create plus yung pangalan ng database. Ano maganda yung pangalan? Sa tingin nyo, ano ipapangalan ko dyan sa database na yan?
Hello, mic test. Test mic. Diyan pa ba kayo? Ano maganda yung Jandel, pangalan? Jandel sir, Jandel. So, Jandel, pwede yun, no? Pangalan ng tao. Kaso nga lang, ang tendency niyan, pag dumaming database mo, hindi mo alam kung para saan si Jandel. Pero pwede siya, Jandel. So, ano pa? So, maganda, ipangalan natin yan, kaning laman, no? Sasabihin natin na enroll student, ganon. So, enrolled student o student enrolled. Student enroll. Ayan. So, stud-e na lang. No? Stud-e. Stud-e. Parang wall-e ah. Sige, stud-e. Okay. So, ang tanong dyan, anong laman yan? Anong laman yan? So, pwede kong ilagay dyan yung student number. Tama? Pwede ko rin ilagay dyan yung siyempre, yung name ng student. No? Ano pa? Tsaka yung section kung saan siya naka-enroll. Okay? So, tatlo lang ang field na laman niya. Student number, tapos student name, at saka yung section kung saan siya naka-enroll. No? Nagets? Nagets niya? Any question? Sir. Anong hindi? So, ano yung ilalagay, ano yung isi-save natin dito sa stud-e na to? Yung enrollment, sir. So, kaya nga, yung enrollment ng student. Okay, so ano yung mga field na kailangan natin? Siyempre, kailangan natin yung student number. Tapos, kailangan din natin yung siyempre, pangalan ng estudyante, no? Section, sir. Section. Tsaka section, tatlo. Kailangan natin yung tatlong yun. Kailangan ba natin yung, yung mga subject mismo na naka-enroll sa student? Hello, mic test. Kailangan ba natin yung mga subject na naka-enroll sa student? Kailangan ba natin yung mga subject na naka-enroll sa student? Pwedeng yes, pwedeng no. Okay? Kunyari, isang student number 2025-ACT-1, no? So, gusto ko makita yung mga subject niya. So, paano gagawin ko ron? So, according kay section niya, display ko yung subject nung section. So, kung ganon, hindi ko na kailangan ilagay dyan sa sa stud-e.dvf natin yung schedule kasi may section doon, no? Kukunin ko lang yung section tapos yun yung ipa-plus ako, yun yung subject ni ni student number ACT 2025 ay 2025-ACT-1. So i-create natin yung database. Okay? So i-enter ko to, i-create ako. So student number, so studno. Okay? Ano siya? Character. Ilan ang width natin sa student number? Nakalimutan. Ilan ang width ng student number natin? So, isave ko muna to. Lagay ko muna, 15. Tapos, isi-save ko muna to, no? Control, end. Ay. So, paano niya malalaman? Nandoon sa stud.dvf. Pag display structure ko yan, DISP true, ayun 15. So, dapat pareho sila. Surname, 15 din, no? F-name, 15. Middle initial, 2. Okay? Pero question, kailangan pa ba natin yung yung surname, F-name, tsaka MI na ilagay dito sa stud-e?
Hello, kailangan pa ba? Pwedeng kailangan, pwedeng hindi. Okay? So, ilagay na natin. No? Na-save ba? Hindi ko na-save si stud E. So, magki-create ako. Create stud E. Ayun. So, stud, no? Character 15. Okay? Tapos, kunin natin fname character 15. Tapos, no, it's not L yun, no? L name yun, L name. So, L name character 15. F name character 15. MI character 2. Section, ano siya? Character ilan yan? Ilan yung ilan yung sa section natin, ilan ang width? So, sabihin ko muna 10. Okay? Tapos, isi-save ko siya. Control W. Okay. Input data? No. So, ilan ang database ko? 3 na, no? Sched.dbf, ang laman nun yung schedule. Stud.dbf, ang laman nun yung student. Stud.e.dbf, ang laman nun yung naka-enroll na student sa kanilang section. Pero may question tayo kanina, ilan yung width ng section? Saan ko makikita yon? Sa sched, no? Pag nag-display tayo ng structure ng sched, ilang width? 7. So, balikan natin yung modis.true, modify structure, stud E. So, this is 7. So, tama, no? Ay, hindi. So, use stud E. Modis.true. Ayan, yung section natin dapat 7. Okay, so okay na. So, dyan natin i-store lahat ng i-enroll nating student. Okay? Regardless of section. So, dyan natin i-store. Tandaan yung field na yan. Okay na? So, question. So, may lalagyan na tayo. Saan natin siya i-enroll. So, Control W to save, enter. So, nag-directory ako, 2, 3 na ang ating database. Yung isa may lamang 73 records, yung isa 3, at yung isa 0. Bakit? Wala pa tayong ini-enroll. So, this time, gagawa tayo ng another program na ang function is to enroll yung student doon sa schedule na yon. To enroll yung student na nandun sa stud.dbf, no? Saan? Doon sa schedule na nandun sa sched.dbf. At kung ano mo yung enroll na yon, isa-save natin doon sa stud.e. So, ibig sabihin, yung nasa stud.e, yun yung current na naka-enroll na student. Okay? So, may nakalimutan pa ba ako sa structure? So, use stud.e. No? So, maganda dyan, lagyan natin ng singitan natin ng date of enrollment. Okay? DOT. Kung anong date siya nag-enroll, no? So, date function yun. So, DOT is a date function. Okay? So, 6 lang yung field natin. Control W. Enter. Display structure. Ayan na, no? So, may 6 tayo na content ng stud.e. So, ang laman yan, lahat ng estudyante nag-enroll. Okay? So, paano natin gagawin ngayon yun? Siyempre, kaya-create tayo ng another program. So, modicom, ano maganda yung pangalan? Enroll.
Okay na sa inyo yan, enroll. Sige, enroll, no? Ayun, so back to zero tayo for another new program. So lagyan natin ng ano to, description. This sub-program is for enrollment of students. Yan, yun yung ginagawa ng ating sub-program. Siyempre, ano yung una? Yung mga set talk off, tapos set echo off, tapos set stat off, mga header nyo, no? Stat off. Ano pa? So, may date tayo, di set century on. Okay? Para makita natin yung buong 2025. So, next, kailangan natin ng screen layout. So, gamitin na natin the usual. Gagawa ko ng box at 1, 1, 2, let's say 23, 79, double. Okay. At yung line sa third row, colon 2, 2, siyempre third row pa rin, colon 78, double. Okay, control W to check, i-run natin, do stud E. Hindi, anong pangalan nun? Enroll pala, sorry, no? Do enroll. Wala pa rin. So, hindi natin makakita kung anong pangalan ng program natin, dir.prg. Saan? Enroll, ayun, no? So, do E-N-R-O-L-L. Yan, okay? So, yan yung screen natin. So, lagyan lang natin dito ng title, yung ating screen layout. So, modify command, modify command, enroll. So, lagyan natin ng title. Anong row? Sa pagitan ng 1 and 3, so that is 2. At row 2, let's say column 5, di-display ako ng label. Sasabihin ko rito, student enrollment form. Ganyan na lang. Student enrollment form. So again, let's try Control W and do enroll. Ayun na, meron na ako. Nagkakaitsura na. So, ano yung unang gagawin? Ano yung flow? So, yung flow niyan, hihingi muna ako syempre ng student number. Hingi ako ng student number. Tapos, pagkahingi ko ng student number, i-display niya syempre yung pangalan ng student number. Ng student number na yon. I-display niya yung pangalan. Bago next, hihingi ako ng section kung saan siya i-enroll. Pagka hingi ko ng section, ang gagawin niya ngayon, di-display niya yung schedule ng section na yon. Tapos, isi-save natin yung student number, yung section, at saka yung date kung kailan siya nag-enroll doon sa ating bagong database. So, yun yung flow. No? So, kailangan ko ngayon ng another string, no? Para humingi ng student number. So, buksan ulit natin. So, dito, siguro sa row 6, at row 6, row 6 ba? Row 3, row 4. Row 4, no? At row 4, column 3, say, at row 4, column 3, magsasay ako ng nilalagay ko dito, student number. So, hihingi siya ng student number. No? Sa row 4, column 3. Tapos, at row, the same row, banda dun sa kabilang side, sa right side, let's say column 40, hihingi siya ng section. Okay? Hihingi siya ng section.
Mag-enter siya ng section. At row 5, colon, so row 5, colon, Student number. nasa row 4 yung student number. So, sa row 5, sa ilalim ng student number, Name. i-display ko yung pangalan, no? So, sabihin na, say, student name. So, ganyan ang mangyayari. Pag nirun ko yan, do enroll, anong mali ko dyan, no? Sige nga, anong mali ko dyan? Lumagpas na sir sa guhit. Lumagpas ba? Hindi Ano pa? Syntax error yan eh. Andun yung Student surname. andun yung di ba, question mark. So, ibig sabihin Oo, yan, sir. from question mark pa atras, andun ang error ko. So, anong mali ko dito Baliktad sir. anong mali ko sa linya na to? At 5.3 say student name. At 5.3 say student name. Balikan natin, no? May error tayo rito. Ito, may error ako dyan. Anong mali ko dyan? Yung quotation, sir. Yung quotation before student. Ayun, tama yun, no? Kasi dapat ang structure is at row colon, say, quotation, string, close quotation. Eh, nagdi-display pa lang tayo ng layout. Nagli-layout pa lang tayo ng screen. So, pag nilan ko siya, ayun na. So, gagawin natin, hihingi ako dito sa portion. Sa part na to ng student number. Paglagay ka ng student number, dapat i-display niya yung buong pangalan ng student sa baba. Tapos hihingi ako ng section. Paglagay ka ng section sa baba, di-display niya yung student, yung schedule niya. Yung schedule ng section na yon na nilagay ko. Okay? So, nagawa na natin yung may mga portion na tayo doon, no? So, madali nang gawin to. So, unahin muna natin yung paghingi ng student. Pagtapatin na natin to. Student number. So, hingi ako ng student number. So, therefore, kailangan ko ng variable. V studno, no? So, di-declare ko si V studno is equal to space. Ilan yon? 15, tama? Sige, tama, no? Studno space 15. Declare ko na rin si name. Si name, o paano ko i-declare to si name? V name is equal to space ilan? 32. No? 32. Saan galing yun? Saan ko kinuha yun? 32. Kasi ang laman ng V-name ko is yung L-name, F-name, at saka MI. Pinagsama-sama ko siya. Kung gusto nyo, pwede nyo rin pag-isa-isahin, no? Total, nandun naman sa structure. Di, balik tayo sa basic. BL name. BL name is equal to space 15 tapos V F name is equal to space 15 at yung VMI is equal to space 2. Okay? Saka yung date. Or saka yung section. V section is equal to space 7. Ano pa? Diba nag-insert tayo ng date? So, V enrollment date is equal to date function. Okay? So, dito, wala siyang enrollment date. Pwede ako maglagay dito sa taas. O kaya dito.
sa section. Sa pagitan ng section tsaka student number. Pwede kong ilagay dyan. Atras ko ito, kunyari. So, let's say, atras ko lang yan ng, ng mga, daling ko siya sa row 30, no? Section. Tapos, at row 4, column, let's say, 50 or 60, say, lagyan natin, enrollment date. Close. Yan. Okay, so try natin. Control W, mag-run tayo. Ayun na. Bitin yung enrollment date mo. Tatama yun dun sa linya mo, no? So, atras natin yung enrollment date. 60, ang dami nito. Mga 50 lang, sir. 50, okay. Control W. Ayan, so pwede na. Hihingi ng student number, hihingi ng section, hihingi ng enrollment date. Sir, ang section, sir, walang close. Wala ba? Lagyan natin. Tapos dito, i-display yung pangalan ng student. Sa baba, i-display yung schedule. Depende sa section na nilagay. Okay? So, yung section walang close, walang semicolon, o di lagyan natin. Sir, wala. Pwede naman. Yan, no? So, meron na. Usog natin ng konti, mga 35. Lalong didikitan, sir. Hindi, kasi baka tamaan ng student number. Control W. Ayun, o. Iusog rin natin to. Liitan lang natin, wag enrollment date. Gawin na lang natin, 55. Instead na enrollment date, so let's say 55 to, di ba? Pero hindi enrollment date. Date lang yan. Enroll na lang, sir. Enroll date na lang. Yan. Date na lang yan. Okay? Yun yung pinaka-enrollment date. Para magkasya, hindi kasya. Ayan. So, maganda na, no? Okay. So, first step, hingi tayo ng student number. Okay? So, saan ako hihingi ng student number? Anong lugar? Kung yung aking string ay nasa row 4, dapat sa row 4 ako hihingi ng student number, no? At row 4, anong column? So, yung student number ko, yung letter S, etong S na to, nasa column 3. So, bilangin niyo yan, no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, including space. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay? So at row 4, colon 19. Yan. So, mag-get ako ng V studno. So, nag-i-enroll tayo ng estudyante. So, try muna natin to. Maglagay tayo ng read. Control W. Kung eksakto. Ayun, sakto, no? Kunyari, nilagay ko dyan, 2025-ACT-1. Pag in-enter ko yan, dapat lalabas dito yung anong lalabas dito? Yung pangalan, kung sino yung si 2025-ACT-1. So, saan natin makikita? Sa ang database? Sa stud, no? Tignan nga natin. Dito natin makikita yan. Kukunin natin to. Kukunin natin yung pangalan niya. Yun yung i-display natin sa baba. Okay? So, paano natin gagawin yun, no? Ay, mali. Modicom. So, paano natin gagawin yun? So, kunin na natin agad. Pag nag-read, i-open ko yung database kung saan kukunin. So, anong pangalan nun? Stud, no? .dbf. Tapos, mag-i-implement ako ng locate. Nagamit na natin to, di ba? So, ang structure niyan, locate for field name is equal to variable content. Yung V is stud, no? Okay? So, ano ba yung field name ng student number doon sa DBF na stud? So, try natin, ha? So, i-use natin yung stud. Anong field name ng student number dito? Display ko lang yung structure.
studno. Ayan o, studno. So, dapat pareho yon. So, balik tayo sa program. So, locate for studno. Locate for field name studno. Yan yung nandun sa DBF na stud. Is equal to, kung anong laman ito? V studno. V studno. Okay? So, try natin. So, pagka-locate, yung pointer pupunta rin sa student number na yon. Lalagyan natin ng laman ngayon. Kukunin natin yung L name, F name, tsaka VMI. Okay? Kukunin natin yon. So, ililipat natin, no? Yung laman. So, ang mangyayari, itong laman ni L name, yung laman ni L name, yung laman ni VL name ay magiging equal sa laman ni L name. Itong L name na to, yun yung field name na nandun sa stud. Okay? So, try natin ha. Modis true. Ito. Hindi sa L name actually. Surname, F name, MI siya, no? Surname, F name, MI. So, dito, ibig sabihin, ang laman ni L name ay dapat yung laman ni surname. Okay? Wait lang ha. May delivery lang ng water. So, ililipat natin yung laman ng surname sa VL name. Tapos, ililipat din natin yung laman ng sa VF name, yung laman ng L name. Ay, yung laman ng ano? Anong field yon? Yung para sa BF name. Hello? First name yun eh. No? So, tingnan natin ulit. F name, sir. So, surname, F name, MI. Diba? Okay. So, ibig sabihin, dapat yung laman ng L name is yung surname. No? So, para hindi kayo malito, palitan ko na lang to, no? B surname. Para tapos, pero hindi, kasi nasa DBF natin, L name eh. So, para hindi natin baguhin DBF, L name. Yung laman ng L name will be the content ng surname. Yung laman ng BF name will be the content of F name. At yung laman ng VMI is content ng MI. So, nalipat na natin, no? Ano pa? Yun lang. Yun lang naman. Okay? So, ngayon, itong tatlong to, di-display natin sa iisang lugar, no? Saan? Dito sa location 53. Okay, so ano yun? At row 5 colon, hindi sa colon 3. Kasi yung 3, ang laman nun, itong S. So, bilangin ulit natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sa 19, na? 519. So, at 5, 19, ano isa-say ko dyan? Yung laman ng VL name plus yung laman ng BF name plus yung laman ng VMI. So, tingnan muna natin to ha. Pinasay ko sabay-sabay, no? Sa iisang row. Hindi pa isa-isa. So, console W. So, i-run natin. Do enroll. Sorry, no? Do enroll. So, i-enroll ko si student number 2025-ACT-1. Sino kaya yan? Ayun. Variable not found.
Si VF name, BL name, at saka BMI. Saan ako mali dyan? Ito, wrong spelling, Bilane. Ayun, no? Huh? So, typo error. So, hindi siya VL name. So, dito, naging VL ane. So, this should be VL NAME. Okay? Diba? So, ito yun eh. I am pertaining to this. Iba yung tinawag ko rito. Kaya nag-variable not found. So, yan ulit natin. No? Do enroll. So, si 2025-ACT-1, enter. So, walang lumabas. Bakit walang lumabas? Meron ba tayong 2025-ACT-A? Wala, no? Kaya walang lumabas. Okay? Enroll ulit tayo. So, 2025-ACT-1. Enter. Ayun. Lumabas na. Si Poster Guest G. Kaso, iwahiwalay. Okay? So, paano yung ginawa nating technique dyan para magdikit-dikit? Ha? Ginamitan natin ng trim, no? Ano yun? ROL. So, tinrim natin yung Arion or. yung right side ng L name, ng VL name. Tapos, nag-trim din tayo sa right side ng TRIM, sa right side ng VF name. Tapos, nag-trim tayo R-trim sa right side ng BMI. Control W. Do. 2025-ACT-1. Pag in-enter ko yan, ayun na. No? Dikit-dikit naman. Poster G. No? So, kasi, didikit-dikit natin dito. Okay, dapat sa pagitan ng L name tsaka F name, merong kama, no? So, magpa-plus ako ng kama. Plus. Ayun. Okay, so nagkaroon ng kama. Dapat sa pagitan ng F name tsaka MI, merong space. So, magpa-plus ako ng space. Ayun. So, pag nirun ko siya, 2025-ACT-1 ayun na, no? Si Porter Guest G. Siya ba talaga yon? So, i-browse natin si stud. So, eto siya. Si Porter Guest G. Tingnan natin kung gagana si ACT-2, no? So, ang gawin muna natin, kailangan natin i-highlight, no? Para mas magandang tignan. Set color to G. G+. And then, default color, set color to. Para bumalik sa dating kulay. So, Control W. So, this time, enroll natin si 2025-ACT-2. Sino to? Si Isardes Elisa I. Okay? Try natin si 2025-ACT-1. Sino to? Si Poster Guest G. So, okay na. So, anong next? Dapat hihingi siya ng section. At automatic lalabas yung date doon. Okay? So, hingi tayo ng section. So, saang lugar? Ako hihingi ng section. Dito, sa 435. Yung S nasa 35. Colon 35. Yung S ng section. So, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, no? 444. So, at 444, at 4, 44, mag-get ako ng
Nahingin ko? Section. V section. Okay? Get V section. Okay? So, at 4, for ano? 44. Hindi, gusto nga ako nag-get ng V section sa 44 eh. Yung date, no? Ito. Ano, sir? Anong lugar to? This is 55. So, yung letter D mo nasa 55. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, no? At 61, 4, sir. Yes, no? At 461, magiget ba ako? Hindi na. Magsisay na lang ako. Isisay ko na lang yung date. Okay? Okay, isisay ko yung laman ng date. Ano yan? Yung VE date. So, ano man yung laman ng VE date na yon? VE date. Ano laman ng VE date na yan? So, dineclare kasi natin siya dito na ang laman ng VE date is yung current date. So, anong date ng PC, yun yung masisay nyo doon. No? And then, read. Control W. Run. Okay? So, is 2025-ACT-1. Ayun. So, andun yung date. Andun yung pangalan. Hihingi siya ng section. Kunyari, lagay natin siya sa ACT 2-1. Dapat, pag enter ko ng ACT-1, sa baba, lalabas yung schedule ni ACT-1. Saan natin makikita yon? Nandito yon sa Enrollment. nasa SCHED DBF. Ito. Kukunin natin yung schedule ni ACT-1. Lahat yung kukunin natin. At yan i-display natin sa baba. Okay? Yun yung i-display natin sa babang side. Dito. Ano yun, sir? Ita-type pa o kakopy na lang? Hindi, uhugutin natin sa database. Parang yung ginawa natin dito sa ano, sa VSCHED. Tingnan niyo yung VSCHED ha. Do VSCHED. Paglagay ko ng section ACT 21, ayun, i-display niya lahat ito. Pag-enter ko ng ACT 21. Parang ipapasa mo lang dun, sir. Ipapasa mo lang. Itong portion na ito, kukunin natin, yung coding nito, kukunin natin dito sa VSCHED. No? Sasalpak natin dun sa bago nating program na enrollment. So, paglagay ko ng section, labas agad yung kanyang eto. Okay? So, kukopyahin natin yan. Yung coding na yan. So, paano natin kukopyahin yan? Ito lang naman kukopyahin ko dyan eh. Yung lugar na ito, no? So, try natin ha. Modicom, ano to? VSCHED. Yung portion ng layout. Ito. Gusto ko tong kopyahin. Papasok ko tong part na ito doon sa ating enrollment form. Okay? So, kukopyahin natin yan. Wala kang choice kundi i-retype. No? Tandaan nyo yung lugar. Okay, tandaan nyo yung lugar ha. So, ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa Modicom. Ano yan? Enroll na. Yan. So, pagkahingi ko ng section, humingi na ako ng section, di ba? Magle-layout ulit ako. Okay? Or, pwede kong isalpak muna dito yung layout. Dito. Dagdag natin dito yung layout. No? Ano yung last line natin? Student name nasa 5. So, at 6, at row 6, colon 2, to row 6, colon 78, gagawa ka ng line, straight line. So, at row 8, colon 2,
no? To row 8 also, colon 78. So, dalawang line. Sa pagitan ng dalawang line na yan, at row 7, colon, ano ba, 2? Sige. Isisay natin yung code. No? Yan yung nandun kanina sa VSCED, yung part na yung kunuha ko. At row 7 also, colon 8. Isisay ko yung description. Still at row 7, colon 40. Isisay ko yung day. Tapos at row 7, colon 47, di-display ko yung string time. And at row 7, colon, ano yan? 60, di-display ko yung string instructor. Yan. So, let's try muna to, ha. Control W. Do enroll. Do enroll. Okay? Enter. Ayan na, no? So, maganda na itsura. So, pag naglagay ako rito ng 2025-ACT-1-A, so wala ako, no? So, ulit. Ay, sorry, no? So, 2025-ACT-1, enter. Ayan na. Lumabas si poster. Tapos, i-enroll ko siya sa ACT 2-1. Ayun. Pagka-enter ka ng ACT 2-1, lalabas dito yung schedule ni ACT 2-1. Yan. So, paano natin ginawa sa ano yun? Sa VSCED. Silipin natin yung VSCED natin, no? Kunin natin yung portion na yun. So, Modicom VSCED. So, ito yung layout niya. Nasa VSCED tayo, ha. Yun. Itong part na ito, kukunin natin. Ayan, use SCED, nag-index, tapos, nilocate yung section to B section. No? Naglagay ako ng counter para sa line, dual section, B section, so on and so forth. So, ibig sabihin, pwede kong kunin itong portion na ito. Mula dito, sa use SCED, hanggang dito sa dito. And do. So, paano natin kukopyahin to? I-retype natin. No? So, tandaan nyo, ha? Tinandaan nyo na? So, use SCED, index, tapos locate, so on and so forth, no? So, pasok ulit tayo dun sa ano natin. Dun sa ating program. Modicom enroll. Okay. So, para ma-display yung kanyang yung kanyang schedule, bubuksan natin yung DVF na SCED. So, pangalawang DVF na to. Kanina dito, binuksan natin yung DVF na stud. Ayun, para makuha ko yung pangalan. So, dito naman, bubuksan natin yung DVF SCED para ma-display ko yung schedule. So, i-use ko siya, no? Tapos, nag-implement ako ng index, no? Index on. Okay? So, pag susunod-sunurin ko, no? Index on section to, let's say, VSEC. Variable lang yun. So, nag-index ako. So, nag-index ako para mawala yung overwrite na question. Magsiset ako rito ng safety off. Para hindi na ako tatanungin kung i-overwrite ko yung index, no?
Ang laman ng index is parang table of content nung laman nung sked. Okay? In sorted manner. So, pag susunod-sunurin ko siya, no, through section. So, yun yung laman ng index. Kasi may tendency na hindi sunod-sunod yung laman ng sked. Base yan kasi kung kailan mo in-input yung schedule. Now, para magsunod-sunod dyan, i-index ko yung section. So, ibig sabihin, magkakasama yung magkakatabing schedule ng section. Okay, so na-index ko na, no? Anong next? Kailangan kong i-locate. I-locate ko sa section field name ng SCHED-DVF kung meron kapareho yung laman ng V section. Yung nilagay ng user doon. No? Kung may kapareho sa section field name ng SCHED. Okay? Para yung pointer ma-move doon. No? And then, mag-i-implement ako ng looping, no? So, do while section is equal to V section. Bakit ako nag-implement nito? Kasi gusto ko ipa-display lahat ng schedule as long as na yung laman ng section at V section ay magkakapareho. Bakit? Kasi yung isang section, ang daming schedule niya kasi ang daming subject niya, no? So, mag-i-implement ako. Hanggat pareho yung section at B section, di-display ko yung schedule. Okay? So, saan kayo di-display? So, at anong row? Row 9? Teka, anong row ba yung aking Baka hindi row 9 to. Asa na yon? Asa na yung S-code? Ito, row 7. Tama, row 8 yung line. So, sa row 9 ako, no? So, at row 9, colon 2, isesay ko yung laman ng S-code na nanggaling dun sa SCHED-DVF. So, at row 11, row 9 pa rin pala, no? Row 9, colon 11, di-display ko yung laman ng DESCR, description, no? Ng subject code na yon. So, at row 9, colon 40, isesay ko yung laman ng day. Still at row 9, colon 47, i-display ko yung laman ng time. And at row 9, colon 60, i-display ko yung laman ng instructor. I-trim na natin. Kasi mahaba yung instructor 25 yun No? So, iti-trim ko yung mga yung mga spaces na hindi naman kailangan. No? At i-display ko yung laman ng INSTR. Ngayon, mag-i-implement ako ng skip. Bakit? Kasi pag nag-locate ka, locate section is equal to V section, yung pointer mo nandoon sa unang schedule, kung ano man yon, nung section na yon. Okay? Ngayon, kaya ako mag-i-skip dito para yung pointer ko mapunta doon sa pangalawang schedule. Bababa yun, no? So, pagbaba nun, ang gagawin ko ngayon dyan, ilulup ko siya para bumalik dito. Tapos kung mag-loop, i-endo ko. Ibig sabihin, maglulup siya ng maglulup dito sa do while na to as long as na equal yung laman ng section field name at saka yung laman ng V section. Kailan magkakaiba yan? Kapag na-display na natin lahat ng schedule ng section na yon. Kasi pag nag-skip ka, bababa ulit yon, ang makikita niya na yung schedule ng another section. So, i-stop na siya. No? So, tsaka lang siya mag-i-undo.
hanggat hindi nagiging false tong condition na ito. So, try natin. Control W. Do, enroll. So, i-enroll ko si 2025-ACT-1. Yun, i-enroll ko si Foster. I-enroll ko siya sa ACT 121. Ayun, nag-error tayo. Anong error ko dyan? Mali yung syntax ko kasi ang structure ng locate is locate for. Yan na lang ilagay ko rito. Locate lang. So, walang for. So, locate for section is equal to B section. I think proper structure ng command na yon. No? Locate for field name is equal to variable name. So, yung field name natin dito, section, yung variable name natin, B section. So, locate for field name is equal to variable name. Okay? So, pag nirun ko ulit, 2025-ACT-1, enter. Section ACT 21, ayun. Ano na display? Isa lang. Ano yung isang yon? Yung PE lang. Hindi na display yung iba. Pero tignan nyo, pansinin nyo nung niran ko, si 2020, tama, 2025-ACT-1, nang naglagay ako ng ACT-21, ayun, na-display niya lahat. Kaso nga lang, ang nakita natin sa screen is yung last entry ng schedule ng ACT-21. Bakit nangyari yon? Bakit nagkaganon? Kasi, ito yan. Huh? Saan ko pinadi-display? Sa row 9. So, kunyari, nakita niyo yung unang schedule, dinisplay niya sa row 9. Nakita niya yung pangalawang schedule, pag loop niya, di-display niya pa rin sa row 9 yun. Another schedule, nakita niya, maglo-loop, di-display niya pa rin sa row 9. Basically, nababasa niya lahat ng schedule. Kaso nga lang, hindi ma-display sa screen kasi isang row ang ginagamit natin. Napapatungan, no? Yung previous display. So, paano natin re-remedyohan yan? So, dapat, ang gawin natin, yung row natin ay dynamic, no? Hindi naka-fix sa 9. Gumagalaw yan. Depende sa loop. Pag nag-loop ka, dapat yung row mo, row 10. Pag nag-loop ka ulit, row 11. Pag nag-loop ka ulit, row 13, so on and so forth. Para yung mga next display mo, sunod-sunod, pababa, no? So, paano natin gagawin to? Dapat iba-variable mo yan. So, dito, sa ibabaw, bago ako mag-do while, magkikreate ako ng variable, let's say, row counter, RC, no? Row counter is equal to, initial value niyan, 9. Okay? So, pagdating dito, instead na 9 ang gagamitin ko yung laman ng RC. Ano laman ng RC? Mga kapatid, ano laman ng RC? Ha? Ang laman ng RC ay soft drinks. RC Cola. Ano laman ng RC? Tinulugan na ako, no? Hello, andyan pa ba kayo? Mga kapatid. Hello? Hello? Andyan pa ba sila? Hello? 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 Ayun, andun pa sa wakas, no? May nag-react. So, ang laman ng RC initially ay 9. No, 9 ang laman yan. Ayun, no? 9. Okay? 9 ang laman. So, dito, binariable ko yung row.
Ibig sabihin ko, yung laman ng RC, yun yung gagamitin niyang row. So, nung unang ikot, ang laman ng RC is 9, so parang 9-2. 911, 940, 947, at saka 960. Na-skip and then loop. Ngayon, bago ako mag-loop, dapat i-increment ko yung laman ng RC. Dapat pagbalik niya dito, hindi na to 9. Ano na to? Dapat 10 na to, no? So, gagawin ko, si RC will be equal to RC plus 1. So, kung dating 9 siya, 9 is equal to 9 plus 1. So, ang bagong laman ng RC ay 10. Para pag nag-loop siya, hindi na 9 ang gamit niya. Kasi saan siya maglo-loop? Dito lang sa do while. Hindi na siya dadaan doon sa RC equals 9. So, pag nag-loop siya, dito lang siya. No? Dito lang. So, pagbaba niya sa line na to, ang RC mo ngayon, hindi 9. Yung galing dito, which is 10. So on and so forth. So, try natin. Console W. Do enroll, no? Enroll natin si 2025-ACT-1. Enroll ko siya sa 2-1. Ay, sorry, no? ACT 2-1. Ayun. So, ito yung schedule ni ACT 2-1. Yan yung magiging schedule ni Poster. Try nga natin sa iba. Kunyari, enroll ko siya sa ano, no? Sa si 2025-ACT- let's say si dash 2. Si Isardes. Enroll ko siya sa first tier. ACT 11. Ayun. Ito yung schedule ng ACT 11. Okay? Okay na. So, na-display na natin yung schedule. Na-enroll na natin yung schedule. So, anong next? Kailangan nating i-save yung data. Papasok doon sa ating bagong database. Anong database yun? Anong database yun? Dito sa StudE. Walang laman, no? No? Sa StudE. So, walang laman, eh. So, paano natin ilalagay dyan yung in-enroll natin? So, syempre, use StudE. Okay? Dumadami na yung database nyo na ginagamit, no? Mag-prepare ako ng blank space. So, paano yun? Append blank. Tapos, ano pa? Tsaka ako i-replace. So, anong i-replace ko? So, Control W muna tayo, no? Use StudE. Tignan natin yung structure ng StudE natin. Yan lang ang mga i-replace ko para maging content ng StudE. So, tandaan nyo, gagamitin natin yan, no? Okay na, natandaan nyo na. Okay. So, mag-replace na tayo. So, Modicom enroll. So, sa baba, yun, no? So, ano yung replace ko? Siyempre, replace ko yung studno. Okay? With, so, replace studno with, so, anong structure? Replace field name with variable, no? Anong variable natin para sa studno? vStudno. Ito, vStudno. Okay, so, replace studno with vStudno. Okay. Ano pa? lname, di replace lname with, anong variable natin sa lname? With, hello mga kapatid. Dito, sa taas. VLName. Ano? VL name. BL name. VL name, oo. No? So, dito yan. No? L name with VL name. L name. Okay? So, another replace. Pwede kong dire-diretso dito yan, Strip ko lang ibaba, no? Replace F name
fname with v fname mi, no, replace mi with v mi. Yung section, no? Sir, Yes. Question. para saan nga po yan yung ginagawa niyo po, yung replace, ano? Isinisave na natin sa loob ng database yung entry natin sa taas. Okay, sir. Para mapunta sa database. Kasi kailangan natin i-database para malaman natin kung sino-sino yung naka-enroll sa section na yon. No? Sino-sino yung naka-enroll sa section na yon. Okay? So, later, gagawa tayo ng program, no, para ma-check natin sino ba yung mga naka-enroll sa section na yon. So, malalaman na, makukuha natin yung data na yon dito sa program na to. Sa e-enroll. Sa enroll program. Kaya sinisave natin, no? So, nililipat na natin sa StudE yung laman ng student number, yung laman ng last name, fname, mi. Tsaka yung laman ng laman ng section. Section with v section. Ano pa? Yung DOT, no? Yung date of enrollment, no? So, replace DOT with, hanapin natin dito yung date. Ayun, V date. VE date. Okay? Kuning laman ng VE date. So, with Kakabalo pala yan, sir, no? ha? Oo. Pang ilan na to? Pang siyam na program na to, no? Oo nga, sir, eh. Ma- Pamatay na ako. Unti na lang, okay? Pag natapos natin to, pagsasama-samahin na natin to, no? Para meron na tayong isang buong enrollment system, okay? Konti na lang, sisabog na ulo ko, sir. Ganun talaga. Patay mo na lang. So, VE date, no? Okay na, so na-replace ko na. Okay? So, wala na, no? So, console, W. So, ang titignan nyo, walang laman yung StudE. Ayun, no? Naka-0. Diba? So, dapat pag nag-enroll tayo ng student, magkakaroon ng laman yung StudE. Kasi dyan natin makikita yung enrolled student. So, through this StudE, pwede tayong mag-display ng enrolled student per section. O kaya, ilan yung estudyanteng naka-enroll lahat sa semester na ito. Or ilan yung estudyanteng naka-enroll sa section na yon. So, mabibilang din natin yan. Ilan yung first year, ilan yung second year. No? Through this database. Okay? Meron tayong data analytics. So, gagawin natin yan later. Tapusin muna natin to. So, again, irarun ko yung program, do, enroll. So, i-enroll ko si student number 2025-ACT-1. Kunyari si Poster. I-enroll ko siya sa ACT 21. Ayun yung kanyang schedule. Na? So, dapat yan, nakasave na yan doon. Etong data na to na nasa taas, dapat nakasave niyan doon sa sa ating bagong database, yung StudE. So ngayon, kung i-directory ko to, walang laman si StudE. Bakit? Use stud _e. Dapat may laman to. Ayun, may laman siya. Ayun, no? In-enroll ko si Poster, di ba? Saang section? Sa 2-1. Noong 8/23/2025. Ito yung kanyang student number. So, meaning, si StudE natin ay meron ng isa. Enroll ulit natin si, yung isang estudyante, no? So, do, enroll. So, 2025-ACT-2. Kunyari, i-enroll ko to, si Isardes. Enroll ko siya sa, sa ACT 24. Doon ko siya i-enroll. So, ito yung schedule ni Isardes, no? 24 siya. Okay, so, tingnan natin yung database natin. Use, anong pangalan nun?
stud E, no? Use stud E. Browse. So, dalawa na naka-enroll sa atin. Si Sardes, na nasa 2.4, at si Poster na nasa 2.1. So, ibig sabihin, perfect na yung enrollment natin. Pero meron pang problema to. Wala pang looping, no? Lagyan natin ng looping. Modicom enroll. Kasi nung nag-enroll tayo ng estudyante, umexit na agad siya. Okay? So, dapat may looping ka para tatanong ka kung meron ka pang i-enroll na estudyante. Kung meron pa, mag-yes ka lang, babalik sa taas. So, saan tayo maglalagay ng prompt? Ano yung last line natin? 23. Ayun o, yung box natin, 23. So, mga 22 tayo maglagay, no? 22. So, at 22, rot 22, colon 30, say, enroll another, tapos yes at saka no. Yan, ganyan lang, no? Question mark. Tapos quotation. Ganyan. Ayan. Tapos, mag-get ako rito. Wala akong variable. So, dapat mag-declare ka ng variable. So, mag-get ako, anong variable to? Again. Ayan. Get again. So, yung again is a variable. Dapat dito, naka-declare yan. Again is equal to space, character siya, isa lang ang laman yan. It's either Y or N. And then read. So, kapag nakahingi na tayo ng laman ng again, so, anong gagawin natin? If function, no? If upper, again, yung upper na yon para ano man i-press ng user, maliit o malaking letter, gagawin niyang capital letter. Is equal to capital letter Y. Bakit? Kasi kung maliit lang yan, pinress ng user, maliit na letter Y, small letter y is not the same with capital letter Y. Mag-exit yan, no? So, para maging valid yung capital letter tsaka small letter, kailangan i-upper nyo, gagawin yung capital letter, yung laman ng again. So, if upper again is equal to Y, anong gagawin nito? Wala lang, mag-clear ka ng screen at mag-loop ka. Ulitin mo yung program, no? Clear screen at mag-loop ka. Else, ibig sabihin, nag-no siya, no? Anong gagawin niya? Wala lang, no? Mag-clear ka ng screen, tapos i-exit mo yung loop. Tapos, end if. Ngayon, ang question, saan siya mag-loop? Saan siya mag-loop? Hindi siya mag-loop dito sa do while na nandito. Kasi close na yung do while na yan. Dahil gagawin niya lang yung do while na yan, yung section is equal to B section. Hindi na equal yung section sa B section. So, gagawa kayo ng loop sa taas. Dito mo siya pababalikin, no? So, magme-main loop tayo. Do while t.t. Ay, baliktad. .t. Do while true. Okay? Do while true, alin? Itong condition ng if. Ito. So, kung may do while ka, dapat meron kang and do. Okay? So, tapos. Okay. It's done. So, Control W. Run. Do. Stud E. Enroll. Enroll natin si 2025 dash BSOA dash 1 dash 3. Ayun. Si Wahe, no? Daling ko sa ACT 2.1. Ayun. Enroll another. Pag nag-yes ako, di pasok lang siya ulit doon. So, 2025-ACT-1. Sino to? Si Poster. Dali natin sa ACT 1-1. Ayun. Pag nag-yes ako, babalik yan doon. Pag nag-no, magki-clear, tapos exit. No.
Nag-clear and exit. So, kung titignan natin yung ating database, use stud-e. So, ilan ang entry ko? 1, 2, 3, 4, no? Apat na beses ko ng tinry. So, okay na. Tama? Nag-gets? Question. May question ba? Ako may question. Tignan niyo yung data natin. Tignan niyo si Poster tsaka si Poster. Yung isang tao lang yan. Tama? Bakit siya naka-enroll sa 2-1 at saka sa 1-1? No? Pansinin niyo to. 2-1. Si Poster naka-enroll sa 2-1. Tapos naka-enroll din siya sa 1-1. The same semester. Pwede ba yun? Hindi. Supposed to be hindi pwede yun. No? So, yan ang gagawin natin next meeting. So, solve natin yung problem na yan. Dapat hindi natin i-allow na mag-enroll si student kung naka-enroll na siya. Hindi pwedeng mag-enroll si student again kung naka-enroll na siya. Ang pwede niya lang gawin is mag-change siya ng section. Pero hindi siya pwedeng mag-enroll ulit. No? Pwedeng ang nangyari rito, 2-1, first year pala yan, di in-enroll mo ulit. 1-1. So, pag nag-check ka ngayon ng enrollees, magiging dalawa si Poster. Isang nasa 2-1, isang nasa 1-1, which is invalid, no? So, pwedeng mag-re-enroll si Poster, pero hindi na siya true enrollment. Change schedule na yon. Ngayon, dapat doon sa first enrollment natin, program, kontrolado natin. Hindi dapat ina-allow na mag-enroll yung student kung naka-enroll na siya. Okay? Okay? So, yan yung aayusin natin, no? Sa ating susunod na meeting. That will be on Tuesday, no? Mag-meeting tayo ng Tuesday afternoon. Okay? Question? Okay.